Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang umaga Kuya Cesar Sanchez. Magandang umaga po sa inyo Ate Ading Hinido, Kuya Dante, Marjorie Almasar, Ate Telly Hernandez, Ate Vanji Magnaye, Ate Nelia Ramos. Magandang umaga po mga minamahal na mga kapatid. Thank you po sa inyong pagsubaybay sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Pwede po bang samahan ninyo ako sa atin pong talatang pagbubulayan ngayong umaga? Matatagpuan po ito sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo sa kanyang ikalawang sulat, 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ganito po ang sinasabi: For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Ulitin ko po. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita. Sa umaga pong ito, ang atin pong pag-aaral ay nakasentro sa on how to overcome fear and how to strengthen our faith. Hindi po maikakaila, we all do struggle with certain kind of fear. Marami po tayong kinatatakutan at madalas po itong mga bagay na ito na kinatatakutan natin ay nagiging dahilan para tayo ay hindi magtagumpay, para po tayo ay maalipin ng pagkatakot na ito na magbunga po ng kawalan ng kawalan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. So tatanungin ko po ngayon kayo, do you also struggle with how to overcome fear? O do your fear cause you shame? Do your fears lead you to doubt your faith in God? Ang tanong, anong ginagawa po natin? What if you could use your fears to strengthen your trust in God? Naniniwala po ako na lahat ng bagay ay magagamit natin to our advantage, maging ang negatibong damdamin na takot. Alam niyo po, dahil sa pandemic, dahil sa COVID, marami pong mga negosyo ang nagsara. Marami pong nawalan ng trabaho. Wala na pong pinagkakakitaan ng marami at dahil po doon, nagdudulot po ito ng kakulangan sa mga pangangailangan sa araw-araw. Marami po tayong kinatatakutan. Yung isang araw ay makakabilang ka sa tatanggap ng letter na ikaw ay fired out na dahil yung kumpanya nyo ay nagsara na. Anytime ay pwede kang mahawa ng sakit na COVID dahil lang sa isang taong infected dito na kadaupang palad mo. Bukod pa doon, yung hindi lang naman yung problema ng COVID ang issue, may mga lugar na may mga kalamidad katulad ng bagyo, katulad ng baha, ng lindol. Sa ibang panig ng mundo, wala ngang baha, walang lindol, meron naman tagtuyot, walang maaning mga produce, at napakatindi po ng epekto ng mga bagay na ito sa mundo na nagiging dahilan ng ating mga kinatatakutan. Well, hindi po maiaalis na kay mayaman, kay mahirap, kay maayos yung antas ng kabuhayan, kay may pinag-aralan, kay wala, ay sinasagihan ng pagkatakot. Nakakatakot na po ang sitwasyon ng mundong ito na ating kinalalagyan. At dahil po doon, nawawalan tayo ng pag-asa. Ang buhay ay kinatatakutan natin at marami pong mga tao ang crippled by a certain kind of fear. Alam niyo po, dumating ang Amerika sa lowest point ng kasaysayan. At sa lowest point ng Amerika ay naelek ang isang pangulo na nagngangalang Franklin D. Roosevelt. Sa inaugural address ni Franklin Roosevelt noong 1933, kung hindi ako nagkakamali, ay nag-deliver siya ng isang well-known well-known speech. At sa isang linya ng speech na yon ay naging paalaala sa mga Amerikano ang lakasan ng kanilang kalooban. Ang isang linya ng speech ni Franklin Roosevelt noong 1933 ay ganito po ang sinasabi. Ang sabi niya, "We have nothing to fear but fear itself." Ang ganda, ano po? We have nothing to fear but fear itself. Si Franklin Roosevelt understood
na ang fear has the power to paralyze people. And when we most need to act, fear would have us retreat when we need to advance forward. Sa bansang Israel, sa panahon ng kanilang pakikidigma sa mga Filisteo, alam niyo po, araw-araw lumalabas po yung mga Filisteo at lumalabas yung mga Israelita, mga sundalo, to fight with one another. Pero for so many days now, stand still. Wala pong nangyayaring digmaan. Kasi po, puro takutan lang po ang nangyayari. Lalabas ang mga sundalo ni Haring Saul in full armor, ready na pong umatake. Pero sa kabilang banda, lilitaw naman ang isang higante na ang pangalay Goliath, iwawagiwas ang kanyang sibat at magtatakbuhan na po ang mga sundalo ng Israel. For so many days, ganun po yung nasasaksihan. Kaya po nung si David ay inutusan ng kanyang ama na magdala ng pagkain para sa kanyang mga kapatid na kabilang sa kasundaluhan ni Haring Saul, nakita niya ang nangyayari. Kaya sabi niya, bakit ganito? Wala naman digmaan. Sino ba yung ika na higante na yan na inaalipusta ang pangalan ng Israel at ang Diyos ng Israel? So, dahil po doon sa takot, mga kapatid, ang tagumpay na dapat ay nakamit ng maaga ng bansang Israel ay hindi nila nakamit because of fear. Alam niyo po, some of us, like the Israelite, are hardwired for fear. Tayo po'y talagang konektado sa takot. Ano nga ba ang madalas na pinanggagalingan ng mga takot? Some of us have experienced terrifying panic, and because of that, paulit-ulit na po tayong natatakot dito. Yung iba, yung mga heartbroken situation, o heartbreaking disappointment, or mortifying embarrassment. Halimbawa, yung napahiya ka na minsan, na naimbitahan kang magsalita at doon sa pagsasalita mo dahil sa takot kung ano-ano nasabi mo, palagay ko matatakot ka na uling tumayo para magsalita uli. Yung mga karanasang ito, kahihiyang ito, yung mga experience na ito ay nagiging pagkaalipin natin sa takot para muling sumubok sa mga bagay na yon. Yung iba po na na-reject na ng maraming pagkakataon sa application, natatakot nang mag-apply. Kasi ang kanilang paniniwala, rejected na naman. Wag na lang sumubok dahil natatakot nang ma-reject. And have you ever stepped into a stage na po, minsan, na yung akala mo, bukas pala akala mo, yung zipper mo, close pala bukas. No? Alam niyo po, minsan naranasan ko na yan eh. Hindi ko malaman paano ko itatago yung mukha ko eh. Yung misis ko, nasa harapan ng stage, sinesenyasan ako na bukas yung zipper ko, no? Naranasan nyo na po ba yun? Nakakahiya, hindi po ba? At itong mga nakakahiyang karanasan na ito, minsan ay nagiging cause ng ating pagkatakot. We fear of having those feelings back again. So, anong ginagawa natin? Instead of fighting the feelings and overcome the fear, we avoid the locations or we avoid the situations where those feelings were felt. Nakuha niyo po? For some of us, this has resulted in avoiding things like close relationships, going outside, entering large buildings, or crossing bridges. Di ba? Meron tayong takot na gano'n. Takot sumakay sa aeroplano, takot sa tulay, takot sa matataas na lugar, takot ng sumagot ng telepono, anything. Ang dami nating takot. Takot sumakay ng kotse, takot na magmaneho, dahil sa nakaraang karanasan. Alam niyo po, hindi lang yon. May mga fears pa exist because we have a strong ability to imagine the worst. Minsan naman, hindi pa nangyayari. Pero ang galing natin mag-imagine na baka mangyari, kaya natatakot tayo. Yung iba po, hindi na sumubok magbisikleta. Kasi po, natatakot ako, baka tumumba ako, magasgasan ng tuhod ko. Kaya maraming hindi nagtagumpay, hindi nasubukan, hindi na try gumawa ng mga bagay dahil sa sobrang takot. Opo. Minsan po, simpleng germs o yung mga simpleng ayoko niya kadiri, ayoko tumikim niyan dahil ganito, ganoon.
Yung fears of public speaking is one of the worst fear. At marami po ang talagang sa sobrang takot hindi na sumubok. Takot mapahiya. So whatever the source of fear, when we let it overpower us, it becomes like a ball of chain or a prison without walls. Ito po ang ginagawa ng takot eh. Para itong mga bola na nakakadena sa ating mga paa na hindi natin matanggal, hindi natin mapagtagumpayan. Alam niyo po ba mga kapatid, yung salitang fear not, lumitaw po ito ng 62 times sa King James Version ng Bible. Yung King James Version, ito po yung medyo hawig doon sa original, no? Binanggit po doon yung fear not 62 times. Sa Bible, nag-uutos ito na huwag tayong matakot. At alam nyo, every time na mababasa natin yung word na fear not, galing ito sa Diyos. O kung hindi sa Diyos, sa anghel ng Diyos. Kaya kung palabasa kayo ng Bible, mababasa ninyo na maging ang Diyos, alam niya na may problema tayo sa fear. God knows fear is a problem for us. And this is why God appears to us most of the time telling us to fear not. Natatandaan niyo po si Joshua sa Joshua 8:1. He led the Hebrews into battle against their enemy. And God said to Joshua in Joshua 8:1, fear not. Nang ang anghel ay lumitaw kay Maria, nang siya'y nagdadalang tao para isilang ang Mesiya sa Luke chapter 1 verse 10, ang sabi ng anghel, fear not. Alam niyo po mga kapatid, God doesn't condemn us for our fear. Alam ng Diyos yun na tayo matatakutin. Alam ng Diyos na meron tayong takot. Pero ang nais ng Diyos ay palayain tayo sa takot. Hindi tayo kinukondina ng Diyos dahil sa takot. Pero nais ng Diyos na lumaya tayo sa pagkatakot na ito. Every time God says fear not, He adds a promise to be there with us. He promised to help us. And when God says fear not, it is an invitation to trust Him and to grow our faith even more. Amen? So fear takes hold when we feel powerless. Kapag ang pakiramdam natin wala tayong kakampi, wala tayong kapangyarihan, doon tayo natatakot. Pero alam niyo po ba, natatanggal ang takot kapag alam nating meron tayong kasama, meron tayong kakampi. At ito ang gustong gawin ng Diyos. Kaya laging ipinapaalala ng Diyos sa atin, I will be with you, I will not forsake you, I will not leave you. Alam niyo po, yung paniniwala na kasama mo ang Diyos, na meron kang kakampi, pwedeng mag-alis ng takot. Kaya sa umagang ito, tapos na sana ang sermona natin ngayong umaga. Kung matututunan lang natin sabihin, kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Because the presence of God casts away fears. God gives us the power to overcome fear. Fear binds us to an ordinary life. While we may not easily eliminate fear, we can overcome fear. And each fear that we overcome opens the door to something extraordinary. Alam niyo po ba mga kapatid, pagkatapos na mapagtagumpayan ni Haring David o ni David ang higanting Goliath, naging hari siya. Alam niyo po ba mga kapatid na the opportunity to become king during that time was available for every soldier. Anyone who can kill the giant will marry the king's daughter. An opportunity to be king. Pero dahil sa takot, yung oportunidad na yon ay napunta lang sa matapang. At napunta yon kay David. Now, ano po ba mga hakbang ang pwede natin gawin para ma-overcome ang takot? How can we overcome fear? Sometimes when fear creeps on us, the source of the fear isn't obvious. When you feel afraid, the best that you can do is to identify what it is you are afraid of.
Nakakalungkot, minsan natatakot tayo, hindi natin alam ba tayo natatakot. Yun po yung nakakatakot. Hindi po ba? Naranasan mo na ba yun? Natatakot ka, bigla kang kinabahan nang hindi mo naman alam kung bakit. Yun po yung walang kwentang klase ng takot. Kasi po, yung naming and knowing your fear is the beginning of realization na iyo palang kinatatakutan, di naman ganong nakakatakot. Kaya mahalaga po mga kapatid na pangalanan natin ang ating takot. Name your fear. Write it down. And trust me, it will help. Halimbawa, natatakot ako sa ganito. Takot ako sa ipis. Takot ako sa daga. Takot ako sa ganito. Pangalanan mo kinatatakutan mo. Napakahirap po kasing matakot sa hindi mo alam kung anong kinatatakutan mo. Kasi ito ang madalas na pinagmumulan ng anxiety. Madaming tao ang natatakot sa hindi niya alam. Ang pag-identify sa pinagmumulan ng takot ang unang solusyon sa paglaya dito. Kapag napangalanan mo ang takot mo, marirealize mo, hindi naman pala totoong nakakatakot ito eh. Ganito po ang ginawa ni David. Tinanong niya, sino ba iyang Filisteyong yan? At sinabi ng mga sundalo, ang kanilang pagpapakilala kay Goliath, matindi eh. Sabi, 9 feet tall. Yan ang champion ng mga Filisteo. Yan ikay higante, yan ikay malaki. Tingnan mo gaano kalahaba ang kanyang sibat. Kaya araw-araw yan, tinatakot kami yan. Pero si David, pinangalanan niya ang Filisteyong ito. Hindi Goliath ang itinawag niya rito kasi Goliath means giant. Ang mga sundalo ni Haring Saul ang tawag sa higante, si Goliath. They magnify the enemy. They magnify the fear. Pero si David, ano tawag niya kay Goliath? Supot. The uncircumcised Gentile. The uncircumcised Philistine. Hindi po panunuya yung kay David. Hindi niya po tinuksong supot. No? Uncircumcised, hindi po. Pero yung kanyang takot, inalis niya yung takot sa pagbibigay ng pangalan sa kanyang higante. At ang sabi, higante ka nga, pero uncircumcised ka. Ibig sabihin po ng uncircumcised, hindi ka kakampi ng Diyos. Kasi po ang kakampi ng Diyos, yung mga circumcised, yung pong mga Israelites. Hindi po panunuya yung pagsasabi ni David na you are an uncircumcised Philistine. Ito po'y paninindigan na dahil kami ang mga circumcised, kami ang mga kakampi ng Diyos. At dahil kakampi namin ng Diyos, kakayanin kitang talunin, ikaw na higanting kinatatakutan. Nakuha niyo po. So ganun din po tayo. Ikumpara mo kapatid, yung kinatatakutan mo sa kalagayan mo bilang anak ng Diyos. Laging ganun. Anong katatakot ko rito? Anong ikatatakot ko rito? Gayong anak ako ng Diyos. Anong ikatatakot ko rito? Gayong tinubos na ako ng Diyos. So pangalanan mo po ang iyong kinatatakutan at ikumpara mo ito sa iyong kalagayan sa harapan ng Diyos. Amen? Kapatid, ikay binili na ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Ni ang kamatayan, hindi mo dapat katakutan dahil ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Amen? Pangalawa, arm yourself with God's promises. Ang tanging weapon against fear ay ang mga pangako ng Diyos. Replace the armor of fear with the armor of God. Write down and become familiar with passages from the Bible that encourage you to lean on God. Ganito lang po ang ginagawa ko kapag may humihingi ng counseling sa inyong lingkod. Kapag may mga counseling tungkol sa pagkalito, pagkabagabag, yung mga takot sa buhay, ang ginagawa ko po mga kapatid, pag pinakinggan ko sila at matapos ko silang pakinggan, bibigyan ko lang sila ng mga pangako ng banal na kasulatan. At ganito rin ang sasabihin ko sa inyo. Kung kayo po'y kabilang sa mga inaalihan ng mga matitinding pagkatakot sa kalagayan ng buhay ngayon, manghawakan po tayo sa pangako ng Diyos. Yun lang naman po ang pwede nating panghawakan.
Read them aloud to yourself daily. And I want you to always look on those scriptures, on those Bible scripture that will help you to overcome fear. Ngayon po, magsisimula ako magbasa sa inyo. Kung meron kayong ballpen, sulat niyo po yung mga talata. Isaiah 41 verse 10, ano po ang sabi doon? Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Anong katatakutan mo kung pangahawakan mo yung pangakong yan? Isaiah 41 verse 10. May karamdaman ka, namumroblema ka, kulang ka na sa pangangailangan, pantugon sa pangangailangan, panghawakan mo yung pangako ng Diyos. Huwag ka matakot. Ang sabi kasi ng Diyos, I am with you, do not be dismayed, I am your God. Isaiah 41:10. 1 Peter 5:7, ano po ang sabi? Casting all your anxieties on Him because He cares for you. Lalo na kung mananampalataya ka, lalo na kung Kristiyano ka. Alam niyo po, minsan nakakalungkot kung sino yung mga Kristiyano, sila yung ubod ng duduwag eh. Sila yung unang matatakutin. Samantalang may mga pangako naman sa kanila ang Diyos. Ang linaw-linaw po niya, no? 1 Peter 5:7, casting all your anxieties on Him because He cares for you. 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. Psalms 91:1-16, mahaba-haba ito, no? Itong Psalms 91, He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge, my fortress, my God in whom I trust. For He will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. He will cover you with His pinions, and under His wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and a buckler. You will not fear the terror of the night, nor the arrows that flies by days, and so on and so forth. Psalms 91 verses 1-16. John 16:33, ano po ang sabi? I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. Psalms 27 verse 1, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? Psalms 56, 3-4, when I am afraid, I put my trust in you. In God, whose word I praise, in God I trust, I shall not be afraid. What can flesh do to me? Naku, napakadami pa ho. Kung ako po'y maglilitanya ng mga verses pa, baka sumawa ho kayo. Pero napakaganda pong isulat natin ang mga bagay na ito, at sa tuwing matatakot tayo, buksan natin ang Biblia, basahin natin ang mga pangakong ito ng salita ng Diyos. So yun po ang dapat gawin. Una, name your fear. Pangalawa, arm yourself with God's promises. At pangatlo, surrender your fear. In many situations, fear serves an important purpose. May layunin naman po ang takot eh. Minsan alam niyo po, yung pagkatakot nagsaserve as warning. Yung takot sa kamatayan, yung takot sa aksidente, nagiging cause para mag-ingat. Minsan pag hindi natatakot, ano po ang nangyayari? Nagiging mayabang, nagiging kaki. Kaya po yung iba napapahamak eh. Alam nyo naman, pag nagmamaneho yung 120 km per hours, ang hirap na pong kontrolin yan eh. Pero dahil nagiging kampante na, wala nang takot, antulin magpatakbo, konting pagkakamali lang, patay ka. Pero yung takot na pwedeng sumabog ang gulong, pwedeng maaksidente, nagsaserve as warning, hindi po ba? Nagiging cause para maging maingat tayo. Fear of pain keeps us from putting our hand in the stove. Natatakot ka mapasok kaya nag-iingat ka. No? Sa pagpiprito lang sa pagsasangag. Dahil natatakot kang matilamsikan ng mantika
nag-iingat ka. Pero yung mga walang takot, ayan, ano nangyayari? Ayan. Tilamsik po yan ng mantika eh. Ayan, oh. Kasi ang tapang, kasi sanay na nga po na nagluluto, sanay na nagpiprito. Pero dahil po nawawala na yung takot mo sa bagay na yun, nagiging kampante na po tayo, ang nangyayari tuloy, ayan, aksidente, napapaso. So, hindi ko po sinasabi na matakot tayo. Pero minsan, may purpose po yun. In many situations, fear serves an important purpose. Hindi po ba? So, pero yung fear that will keep you hostage. To the point na, sa sobrang takot mong maaksidente, ayaw mo na magmaneho. Sa sobrang takot mong matilamsi ka ng mantika, ayaw mo na magluto. Ay malaki ang problema mo yun, kapatid. Kailangang isuko mo yung takot na yan. Ano po? At surrendering the fear will enable us to take another step towards victory. Surrender these fears at one at a time. Give them to God with a simple prayer na, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas, gusto ko uling magmaneho. Lord, bigyan mo ako ng lakas, pagtagumpayin mo ako sa takot na magluto uli at wag nang matilamsikan. Those simple things. At sabihin mo sa Panginoon, I give it to you. Keep praying until you let go of the fear. Tandaan mo, yan takot na yan ay nasa iyo. Ang tanong, bakit wala yan sa iba? Bakit nasa iyo ang takot na yan at bakit yung iba ay nagtatagumpay dyan? Huwag mong payagan na hindi mo mapagtagumpayan ang takot na yan, na pagdating ng araw, hindi mo naabot ang iyong potential dahil sa takot. Marami po sanang nagtagumpay, mga kapatid, kung hindi lang nagpadala sa takot. Alam niyo po kung bakit ako nag-vlog? Bakit po ako nag-YouTube? Na-challenge lang po ako eh. Na-challenge lang po ako. Sabi nung iba, mahirap mag-vlog eh. Kasi kailangan nyo ng 1,000 subscribers, kailangan nyo ng 4,000 watch hours. At ang sabi nila, ang hirap humarap sa camera nang hindi ka kinakausap. Yung sarili mo lang kinakausap mo. Opo. Pero alam niyo po ba na that is also one way of overcoming insecurities sa buhay? Minsan meron tayong mga takot eh, na humarap sa camera. And in order to overcome that, kailangan mo subukan. Kailangan mo mapagtagumpayan. Alam niyo po, dahil nga sa hindi ko naman ho talaga gustong maging YouTuber. Ngayon po, recently, tinatamad na po ako mag-upload. Sa totoo lang ho. Kung mapapansin ninyo, dati araw-araw ang upload ko. Araw-araw may video ako sa YouTube. Pero ngayon, every other day na lang. Minsan 2-3 araw, hindi po ako nakapaglalabas ng video. Kasi ang purpose nito, in-overcome ko lang yung fear na hindi ko to ma-achieve. Ang problema ko po, kapag na-achieve ko na, nagda-die down na yung desire sa puso ko. So, kung ikaw, pwede ka mag-YouTube ka. Huwag kang matakot. Kung ano yung mga pwede mong gawin, mag-apply ka. Kung nawawalan ka ng pag-asa, mag-apply ka pa sa trabaho kung gusto mo. At tandaan mo, darating din yung panahon. Ang importante, ma-overcome mo yung takot mo ngayon. Tayong mga Filipino, lalo dito sa Winnipeg, sa Canada, yung kakulangan natin ng kahusayan sa pagsasalita ng English, nagiging deterrent para wag tayong sumubok. Marami pong mga tao dito na hindi na po nila na-achieve yung mga pangarap nila dahil sa fear na ito. So, pang-apat, imagine your success. We have an amazing ability to influence our outcomes. Tandaan po ninyo, kung ano yung mga bagay na iniisip mo, makaka-apekto sa bagay na ginagawa mo. Yung ating imagination ay malaking tulong sa outcome ng ating mga ginagawa. Alam niyo po ba na ang fear ay imagination din? Yung mga kinatatakutan natin, imagination lang yan. Minsan, hindi naman nangyayari.
Pero takot na takot tayo kasi yun yung kinondisyon ng ating isipan. Naku, nakakatakot lumabas ng bahay, baka masaksak ako o ma-hold up ako. Ganun ang marami. Pero alam niyo po ba mga kapatid na pwede niyong palitan ang negative thoughts na iyon ng positive thoughts? We can alter the outcome of of whatever we do by simply imagining the result. Alam niyo po ba si David, lahat ng bansang sundalo ng Israel during that time, pwede silang maging hari eh. Pero si David lang ang nag-imagine, pag napatay ko ang higanting ito, ako ang susunod na hari kasi mapapangasawa ko ang prinsesa. Kaya po mga kapatid, yung pong kanyang mga kuya, yung kanyang mga kapatid na nandun sa digmaan, they all have the same opportunity. Pero yung iba, because of fear, hindi na-achieve yung kanilang mga potential. Mga kapatid, this is the challenge for you. Set yourself up for success by imagining successful outcome. Minsan mag-a-apply ka pa lang, iniisip mo na, hindi ka matatanggap eh. Huwag ka na nga mag-apply. Dahil sa takot natin, papunta ka pa lang sa unang araw ng trabaho, feeling mo rejected ka na. Punong-puno ka ng negativism. Dahil sa takot na ito, hindi mo mapagtagumpayan. No? I want you to set yourself up for success. Visualize success in your mind. What success look like. And I want you to feel the outcome. Gaano ba to kasarap? Gaano ba to kaganda? Write it down in a simple story form na ikaw ang main character. Sa ganung bagay, mawawala ang takot. Hindi po ba? Ang hilig natin ng ganyan eh. Ang hilig natin gumawa ng pelikula sa ating mga isipan na tayo ang bida. Iyon po ang gawin ninyo. Huwag po yung lumikha ka ng imagination sa isip mo na ikaw ang laging patay, ikaw ang laging talo, ikaw ang laging kawawa. Yun po ang pwedeng gawin ng fear sa buhay mo. Subukan mo. Lumikha ka sa isipan mo ng mga pagtatagumpay and act on that imagination. Imagine your success. Sa pamamagitan nito, matatalo mo ang takot. Amen? Panlima, act your faith. We must exercise our faith to strengthen it. Katulad po ng isang sanggol, yung nagsisimula pa lang lumakad. Yung pong batang nagsisimula pa lang lumakad. Kapag ang nanay ay natakot na yung sanggol ay magasgasan ng tuhod, ano pong nangyayari? Lagi na pong kakargahin ng nanay na yon ang sanggol. Ang tanong, hanggang kailan mo yan kayang kargahin at hanggang kailan mo yan papasanin? Bahagi ng buhay ang paggapang, pag-upo, pagtayo, at paglakad. Kasama rin sa paglakad ang pagkadapa, pagkagasgas, at minsan mas malala, nabubukulan. Pero bahagi yun ng buhay. Ngayon, sa takot ng bata, kung ang bata ay matatakot dahil sinanay mong matakot, tayong mga magulang ang kauna-unahang tagapaglagay ng takot eh. Anak, huwag kang ganito, huwag kang ganyan, huwag kang ganon. Kaya yung bata, puno na ng takot. Alam niyo po yung mga kinatatakutan natin sa buhay, most of the time, inculcated sa ating isipan. Yung mga pamahiin na kinatatakutan natin, isinaksak sa ating isipan. Yung mga dadalawin ng patay, wala, hindi po totoo kahit kailan yun, pero hanggang ngayon, kinatatakutan natin. Mga pamahiin sa patay, mga pusang itim, at kung ano-ano pang mga pinaniniwalaan, pinantakot lang po yan para wag tayong maging, wag tayong maging padalos-dalos. Most of the pamahiin ng Pilipino, nag-instill ng takot sa bawat isa sa atin. Pero wala po yan sa mga pangako ng banal na kasulatan. So, ano pong tendency?
Ang isang sanggol kapag nagsimulang lumakad, pwedeng bumagsak, pwedeng madapa, pwedeng magkamali uli. Pero katulad ng sanggol, huwag kang tumigil sa pagakbang. Kung hindi tumayo, lumakad uli. Or else, masasadla ka sa pagkalumpo. Ganito po ang maraming tao ngayon sa kanilang pananampalataya. Mga alipin ng takot at naging mga lumpo sa pananampalataya. So keep exercising your faith and your faith will grow. Whenever we struggle with a fear that holding us back from fulfilling and enjoying our life fully, so take note, it's an opportunity to trust God and strengthen your faith. So, ang takot ay hindi naman totoong masama. Minsan nga, opportunity ito para tayo'y kumilos at palakasin ang ating pananampalataya. Ang takot, opportunity to strengthen your faith. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Gusto kong simulan ang Monday na ito sa isang pag-aaral ng katulad nito na hamon sa bawat isa sa atin na mamuhay nang may pagtatagumpay sa mga bagay na kinatatakutan. Kasi kung magdudwell tayo lahat sa kinatatakutan natin, wala na tayong ma-achieve. Magkukulong na lang tayo sa bahay. Maglalagay tayo ng barikada natin sa mundong ito. Pero ang tanong, kumusta ang buhay mo pag gano'n? Hindi ko po sinasabing lumabas kayo at gawin ninyo ang lahat ng gusto ninyong gawin sa paniniwala na hindi ka naman magkakaroon ng COVID, hindi ka mahahawa ng COVID. Hindi po yun ang mensahe ko. Pero ang mensahe ko po, yung takot na kinatatakutan mo, pwede namang hindi mangyari sa'yo. Huwag kang maging alipin nito. Amen? Tayo po'y sandalin tumungo, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito, lumalapit po kami sa trono ng iyong biyaya, humihingi ng awa, ng kahabagan, ng iyong kapayapaan, ng iyong lakas ng loob. Pinapanalangin po namin sa iyo, Panginoon, ang Tatay Eleno at ang Nanay Pasing Silya sa pagpano po ng kanilang anak na si Ate Galo. Nilalapit po namin sa iyo na nawa ang kapayapaan ng buong pamilya ay sumakanila at maranasan nila. We are also praying for Enoch na nandito po sa Canada, malayo sa kanyang ate. Patuloy mo siyang aliwin, Panginoon, at ang kanyang buong pamilya. Nilalapit ko rin sa iyo, Panginoon, si kapatid na Felina Alberto na pinapanalangin ng kanyang ni Ate Lani Tulagan ang patuloy na kalakasan. Si kapatid na Tete Silya ay humihiling ng dalangin para sa kanyang mga anak, manugang at apo, at patuloy na pag-iingat, pagpapala, pagpapagaling kay Ate Ason Alcantara. Ang patuloy pong pagkilos sa buhay ni Ate Evelyn Cameros, si Kuya Ben at ang bunso nilang anak na si Chris. Patuloy pong kagalingan at kalakasan para kay Sidlac Reyes na ngayon ay nasa kimo, nagpapakimo. Kaya kahilingan po ng kapatid na Tess Castillo. Panginoon, iyon rin pong hipuin ang aming kapatid na si Devi from Grand Prairie, ang aming Pastor John Ocol. Samahan mo po siya at patuloy mo pong igawad ang iyong pagpapagaling at kalakasan sa kanya. Ang kapatid na Betty at Nick Bautista, patuloy pong pag-iingat sa bawat isa at kapayapaan ng puso ang ipagkaloob mo sa kanila. Ang kapatid na Marjorie Almasara, inilalapit ko po sa iyo. Ganon din po si Marivi, yung kanyang papel papunta ng US, at patuloy pong kalakasan para kay Maricar. Dinadalangin po namin ng successful operation, Panginoon, ng uncle ng kapatid na Mary Jane de la Cruz. Nilalapit po namin ang Kuya Nestor Sinfuente, si Ate Mirna, si Ayi, ang patuloy na paghipo mo sa kanilang mga buhay. Kalusugan at kalakasan po ang hiling namin para sa nanay at tatay ni Ate Laila Lontok. Patuloy pong pag-normalize ng blood pressure ng kapatid na Bebay Santos at kapayapaan ng puso sa kanyang trabaho ngayon. Patuloy pong panalangin para kay Felix na pamangkin po ni Kuya Bert Castillo.
Patuloy din pong kalakasan at kagalingan kay kapatid na Mirna Gonzales, kay Lee Asturias Hodril, ganon din po yung kanilang anak na si Ariana. Patuloy pong kalakasan ng tuhod ni Ate Marie Cruz, ang Nanay Oleng Purifikasyon, ang patuloy po na pagsubaybay mo sa kapatid na Ruby at Danny Bilang sa kanilang maliit na negosyo, ang patuloy pong pagsubaybay mo sa sambahayan ng Ate Myra Paredes Libertino, yung mga nasa Pilipinas. Dalangin po para po sa Cagayan de Oro Unida Christian Church para po sa kanilang building construction. Ang patuloy po nawang suporta, Panginoon, ang ipagkaloob mo sa kanila. We are also praying for Epoy, Romel, Mark at si Nanay Nene. Panalangin po ni Ate Heidi ang mga bagay na ito, Panginoon. Sana po ay iyo pong dinggin. Dinadalangin namin sa iyo si kapatid na Egay at si Tatay Clarito Cuadra, si Kuya Oji Ramos, si Ate Mayet Rodriguez, si Tita Tessie, si Kuya Eme, si Tita Mildred, si kapatid na Mirna Sinfuente, si Lolo Abe, si kapatid na Jules Masalunga. Dinadalangin po namin sa iyo si Donna Adaw, ang kapatid na Boyet Sanchez, ang patuloy pong kalakasan, kalusugan ng kanyang katawan. Ang amin pong si Kakang Lole, si Tita Remy, si Tatay David Marasigan, si Kuya Bobby Marasigan, ang Nanay Poste, si Nanay Tateng Sarial, si Nanay Anchang, at si Tatay Bitoy Rodriguez, si Nanay Elong Santarin, si Nanay Engay Hinido, si Nanay Elisa Capillar, si Nanay Honor Santarin, at si Ate Gayeng at si Kuya Ikoy Ramos. Patuloy mo pong samahan, Panginoon, ang mga magulang ni Ate Ellen Estopase, si Ate Nita at Tatay Conrado Henido. Patuloy pong panalangin para kay Nanay Hema, kay Ate Lita Cadabedo, kay Ate LV Paredes, kay si Kuya Pedoy, si Tatay Omar, si Nanay Dadeng. Ang patuloy pong kalakasan ni Ate Tess Asturias, nawa po ay hindi naman COVID yung kanyang nararamdaman ngayon. Patuloy pong panalangin para kay Ate Telly Hernandez sa kanyang namamagang paa. Sana po ay patuloy na ang kagalingan mo ang kanyang maranasan. Dinadalangin din po namin si Nanay Loli Truperto, patuloy pong kalakasan sa kanya. Si Ate Tess Manuel, patuloy mo rin pong pagkalooban ng iyong ibayong kalakasan. Dinadalangin namin sa iyo, Panginoon, ang Ate Ellen Gonzales, ang patuloy na si Ate Evelyn, patuloy mo po silang samahan. Naniniwala po ako na sa mga pinagdadaanan nila ngayon, ikaw po ang mananatiling tagapagsubaybay ng bawat isa sa kanila. Huwag mo po silang pababayaan, Panginoon. Ganon din po yung mga kapatid namin na nakikinig ngayon sa Tinig ng Pag-asa. Ano man yung mga kahilingan nila, Panginoon, patuloy mo pong ipagkaloob ito sa bawat isa. At lumalapit din po kami sa iyo sa panalangin para po kay Bernadette Arellano. Ikaw po ang magpala sa kanya. Dadaan po siya sa stereotactic radio surgery bukas, September 1. Hinihiling po namin na ang iyong kapangyarihan ang siyang patuloy na sumakapatid naming ito. Nawa po maranasan niya ang iyong pagkilos at ang patuloy na pagpapala. Patuloy po na itinataas namin sa iyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang mga mahal namin sa buhay. Dinadalangin namin na ang iyong kapangyarihan ang maghari sa buhay namin. We are also praying for Pastor AJ. Panalangin po ito ni kapatid na Ruben Manabay. Sana po ay ikaw, Panginoon, ang magpagaling sa mga karamdamang ito. Lahat po ng ito ay hiling namin ng mayroong pananampalataya sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Good morning po mga kapatid. Patuloy po na ang biyaya ng Diyos ang sumagana sa ating mga buhay.